Okay, we're live again. Facebook Live, YouTube Live. Meron po tayong special guest sa araw na to. Ang matalik nating kaibigan, si Dr. Ging Zamora Racasa. Magaling siyang rheumatologist from UPPGH at kakaiba si Dr. Ging, rheumatologist. And nanalo siya ng 10 Outstanding Young Men and Women for Medicine na award ni President Duterte. At nag-train pa si Dr. Ging sa abroad, sa Los Angeles, Cedars-Sinai sa lupus. So, pag-usapan niya. At marami pang mga advocacy, mga tinutulo. Kailangan makilala talaga ng bayan si Dr. Ging. At model din siya. Dati dati ba? Hindi na ba ngayon? Hindi kaya ni Doc Lisa yan. So, nagmo-model din siya at doctor din siya. At marami siyang tinutulungan na mahihirap, puro mga charity work ang ginagawa ni Dr. Ging. Ging, kamusta? Hello, good morning po sa inyong lahat. Thank you, Doc Willie, for inviting me here. Yes, nag-usap kasi kami ni Dr. Ging kasi marami siyang ginagawa na tinutulong. Ano ba itong mga projects sa mga tinutulungan mo? Meron po kaming mga advocacies like we started the Hope for Lupus Foundation. Kasama lupus ko po patients. Lupus patients. Kasama si Congresswoman Aglipay Villar. And then, we wrote a book, yung section of rheumatology of PGH. We wrote a book na ang title ay, ito po. Papakita ko na po. Pwede ko ipakita. Ito po yung, bawal ba ang munggo sa rayuma? Kasi isa po to sa mga commonly asked questions sa clinic o so kung saan man. Ninyo. Isa po yan na libre pong booklet yan. Na so far, kaka-launch lang po nito kahapon sa PGH and then iiwan po siya sa outpatient clinic sa PGH. So ibibigay ito or libre po siya. Pwede naman siguro i-post yung mga articles nyo later on. Opo, hinihintay lang po namin yung copyright and then we plan to post it para po maging available siya sa lahat ng gustong makabasa even abroad because may mga humihingi nga po ng kopya from other countries. Alam mo naman dito, basta sa Facebook page namin, lahat libre. So, ituturo natin na libre. So, Dr. Ging, about arthritis, ma-explain ba sa kababayan natin? Mag-explain lang po ako ng konti. Oo, ito po, nagsulat po ako. Lahat masakit ang katawan. Parang parang sa school lang po, no? Kasi ito po yung parating tinatanong sa amin kung rayuma ba ito or what, no? So, unang-una, meron talagang general term. Ito po yung rheumatism. Okay. Parang rayuma, no? Pero itong rheumatism nito, napakalaki po nito, napaka-broad. And, kumbaga, meron siyang two big categories. Yung isa, ito po, soft tissue rheumatism. Okay. So, ibig sabihin po nito, yung mga apektado lang dito, hindi po yung mismong kasukasuan, kundi yung mga nasa paligid niya. For example, yung mga tendons, muscles, ligaments, na later, ipapakita ko po kasi may dala akong model, hiniram ko sa section. No? So, itong soft tissue, mga muscle lang, mga tendon, lipid lang. Bursa. So, example po niyan, yung mga naririnig niyo po na may tennis elbow siya, no? Yung mga lateral epicondylitis po yun, or mga bursitis, yung mga kunwari, madalas lumuhod, mga sumasakit yung tuhod, yun pala po, hindi naman siya rayuma, hindi naman siya arthritis per se, but meron lang pong pamamaga yung bursa, yung parang balot ng tuhod na dapat ay walang tubig, parang ganun po. So, nandyan po yung mga, sa mga balikat minsan, masakit kaka-tennis, ano pa yung mga overhead activities, nagbabadminton madalas, ng mga tendinitis, Achilles tendinitis, ano pa ba? Napakarami pong tendinitis. Plantar fasciitis. So, mas madali to, mas safe to? Kumbaga, mas hindi siya life-threatening. Hindi siya delikado. Opo, siguro. Kung simpleng soft tissue rheumatism lang, hindi naman po siya ganun kadelikado. Although, masakit po siya. That's why people go to the hospital. Iba po yung gamutan dyan. Usually overuse, but pwede rin merong problema sa structure. And then, yung isang big group, yun na po yung arthritis. No? Ito na yung arthritis natin. Ito po yung arthritis. Ibig sabihin po, yung mismong kasukasuan yung may tama. No? Kasukasuan is the joint. Yung joint. Ipakita ko na po ba kaya itong or later. Ito, example po. Example, ito. So, ito po, ang example po to ng right knee. Kanan na tuhod. So, itong model na to, natitiklop nga po siyang ganyan. No? Ganda. Ang cute po sa PGH po ito, hiniram ko lang. Tunay na tuhod to. Natitiklop siya. Parang siya model, no? Na
binigay ng Parang isang kaibigan. parang merong arthritis to. Ay, Mahirap gumalaw, no? Oo. So, itong tuhod po, makikita nyo po. So, meron pong marami po siyang components. Ito po yung buto sa taas, ito yung femur. Tapos meron pong dalawang buto sa baba. At pag nag-join sila, ito yung joint. Ito na pong buo yung joint. No? Dr. Ging, pwede mo ba ma-explain mo na tong tuhod na to? Ano bang pangalan nito, bakit ito? Nasa Mga ganon. Sige, pamitanan? identify Oo, siguro konti natin. lang para... Yung mga basic, yung yung pinakamalalaki lang po, no? Alam to ng mga med students. So, baka meron po tayo mga medical or mga nursing or ano sa audience. So, ito po yung femur. Yung femur, yung sa taas, ito po yung, Hita. kumbaga ito yung, hita, yung thigh, ito yung leg. Ito yung femur, tas meron pong tibia and fibula. Dalawang Okay. buto po yun. Ito po meron doon ditong cute na parang Yan ang gusto sesamoid bone natin. yan, patella, Patella. kneecap. So kung gusto nyo po, hawakan nyo po yung tuhod nyo ngayon. Oo, yung yung mahahawakan yung parang triangle dyan or Or oblong bilog. na o bilogan na structure, yun po yung patella or kneecap. So, ito naman po, this is the quadriceps muscle tendon, pababa hanggang doon. So, galing sa taas yan, sa balakang, papunta dito sa hita. Ito naman po, lateral collateral ligament. Marami pong ligament sa tuhod. Ito marami lateral. sa loob, pati sa loob. Sa loob, meron pong anterior and posterior cruciate ligaments. Tapos meron pa pong ito yung dalawang parang unan or cushion. Yes. Para po nag-absorb siya ng Yan impact ang between the gusto knee. nating unan na Ito yan. yung meniscus po. So, ito yung medial and lateral meniscus. So, itong mga ito po, nasisira po itong mga structure na to. Ito Yan po, ang isa pang gusto ligament. natin. Yan ang pinipray natin, Dr. Ging, na Na hindi ma-maintain yung kapal. mga ganun po. Oras na mawala yung kapal nito, nako, sasakit Makikiskisan na. Oh, napakasakit. So, yun po. grabe. So, if you see, ito pong model na to, complicated talaga ang isang kasukasuan. Napakaraming pwedeng maging sanhi ng sakit. So, kung dito siya, kunwari, masakit dito, hindi naman to arthritis per se. Ano lang to, parang siguro meron lang bursitis dito sa area na to. namamagalang Oo. siguro to. Yan Dito ang lang, gusto no? natin. Ito yung mabilis. mismong joint, yung sa gitna. Yan. Ayun. Ito yung mga naapektuhan kung kunwari, merong osteoarthritis. Pag arthritis na tayo, dito Kasukasuan na tayo sa na loob mismo na. yung may problema. Although, pag meron ng arthritis, malamang madali na maapektuhan yung mga nasa paligid. Magkakaroon na tayo ng soft tissue rheumatism. Okay. Parang ganon. O sige, baba ko muna to dito. Okay. Napakaganda ng model. Ang ganda ng model na yun. Yes. Okay, so sa arthritis, marami pa ho, napakalawak pa rin po ng arthritis. Kaya nga po, gustong-gusto naming mga doktor na malaman po ng pasyente kung anong klase yung rayuman niya dahil iba-iba po talaga yung gamutan. So for example, parang more than 100 types kasi ang arthritis. For example po, dito po sa yung isang category niya, mga crystal-induced, arthritis. ibig sabihin po yung arthritis dahil sa may mga nag-precipitate or nabuong crystal sa mga kasukasuan. So for example, yung napakasikat na gout, no? Gout. I think yun po yung isa sa mga alam ng mga tao. Kababayan natin. O mga kababayan natin na mga na arthritis. So gout, example din po yung CPPD or calcium pyrophosphate deposition disease. Anong CPPD? Common ba yun? Common din po siya sa mga mas may edad na ang tuhod nila ay meron ng osteoarthritis. So, ito naman yung sinasabi ko. So, kung meron ka nitong pangalawang kind, yung mga sinasabing degenerative, pero recent studies have shown na hindi lang siya dahil sa na kikiskisan, degenerative in Tagalog. May bago Yung pa bang parang- theory ngayon? may edad, no? Yung iba po kasi parang nakikita na may pamamaga talaga sa osteoarthritis. Hindi lang siya simpleng wear and tear, kumbaga. Yung iba nga po, yung ang iniisip natin, baka different ends of a spectrum lang siya, yung inflammatory, yung may maga, at yung walang maga tulad nito. Pero yung mga meron pong osteoarthritis, ito po yung one of the most common, if not the most common, arthritis worldwide. It's actually the third most common cause of disability in the world. Pag meron kayo nito, mas predisposed magkaroon ng CPPD in elderly females, especially ito. Calcium naman po yung nagde-deposit dyan. Yung gout, uric acid. Yes, So, example, marami po yung iba. So, may degenerative naman, pero yun nga, recent findings have shown, hindi lang siya purely wear and tear. Okay. And then, meron din pong, dilagay akong extra doon na mga infectious arthritis. Pwede pong kahit anong mikrobyo, pwedeng maka-infect.
ng kasukasuan. And ang mikrobyo po, iba-iba pa. Merong virus, may bacteria, may tuberculosis. So, iba-iba po yun. Iba-iba rin yung gamutan. And then, ito po, meron din pong isang category of arthritis, yung connective tissue diseases. Oo. Ito po yung mas Common na mga, common opo, to. ito yung mga mas hindi masyadong alam ng mga kababayan natin dahil even if they're fairly common, hindi siya as common as as gout or mga high blood diabetes no, na halos bawat bahay yata meron kang isang may makikitang ganun. So, ang mga example po niyan, yan po yung mga lupus na I'm not sure kung narinig na po nung mga nakikinig sa inyo, Doc. SLE, meron pong rheumatoid arthritis. Ito po yung mga talagang nakakasira ng mga kasukasuan, yung kamay, na balubaloktot na po yung mga fingers. And marami pa pong iba dyan. So, 6 or 7 sila dito. And then, meron pa pong isang group, yung mga spondyloarthropathy. Example po niyan, ankylosing spondylitis or yung mga nagbabamboo spine. Or yung mga may psoriasis po na may arthritis, psoriatic arthritis. And even reactive arthritis. Ang reactive arthritis naman po, yung mga nagkakaroon ng infection at nagre-react po yung joint nila. Not necessarily may infection yung joint, but nagre-react yung katawan at ang inaatake ay yung joint. So, ang dami po talaga, kaya importanteng malaman yung Siguro for our cause. segment ngayon, Dahil- siguro focus tayo sa 2 Ano or kaya? 3, tapos i-discuss natin Sige. kung ano yung gamutan. Ano kaya yung gusto Doon tayo sa ng- pinaka-common Sige, siguro. sa gout siguro tayo, Doc, no? Di ba osteoarthritis more? Oo, gout and osteoarthritis. Gout and osteoarthritis Sige po. muna tayo. So, pagdating Okay. sa osteoarthritis, ano yung kadalasang Okay. cause? Ang osteoarthritis, so as I mentioned earlier, Yes. Common sa tuhod yun, di ba? ang tuhod po kasi na to, ang joint, meron po itong balot, hindi na po siya kita sa model na to, no, na meron pong cartilage na balot talaga ang joint. So parang it helps protect the joints para smooth, kumbaga smooth yung gliding niya. Pag osteoarthritis, nag-ano na yun, na numinipis na hanggang masira na siya, no? So, yung cartilages, nawawala na yung kapal, and then, magkikiskisan na yung kasukasuan, kumbaga. So, isipin na lang natin na wala na yung mga protection niya dito ng mga cartilage. Nandito So, po anong ba cause siya? ng osteoarthritis? Ang osteoarthritis, Pagtataba lang ba yan? mas common po siya sa mga tumatanda na, sa mga mabibigat, and then dun sa may mga, kumbaga, predisposing factors like nung kabataan nila, na-injure yung joint, so nasira na po yung structure, meron ng konting tama. So, mas madali yung tamaan ng osteoarthritis kasi hindi na parang perfect yung mechanism. Kumbaga, may tama na, mas madali na siyang magkaroon ng arthritis. Yung mga mahilig mag-basketball, mag-badminton, kahit payat lang laro na laro. yung Hindi ba mga- mas prone sila sa mga injury? Yung mga nagbabasketball po, madalas po kasi silang magkaroon ng ligament tears. Di ba po yung mga Ito, napupunit. narinig niyo na po yun, yung dito po sa loob actually, yung mga sinasabi na ACL ako. Yung isa din, napunit yung anterior cruciate ACL, ligament oo. nila. Pag napupunit po kasi yung mga ligament, nababawasan yung suporta sa tuhod. Di ba, napakadami po niyan. Lahat po yan may function. So, kung may isang mapunit, Hihina na to. medyo mahihina. Mas, kumbaga, yung support, mas kulang na. So, mas madali na siyang magkaroon ng arthritis in the future dahil, kumbaga, yung mga cushion niya, minsan napupunit po itong mga meniscus. Pag napunit po siya, bawas po yung pag-cushion. So, mas madali na pong magkaroon ng osteoarthritis dahil mas makikiskisan na yung joints in the future. So, sa osteoarthritis, ito yung mga common area. Ayan, may mga common areas tayo. Pinaka-common, yung mga sa tuhod yan, no? Sa spine, especially the neck and the low back because ito yung pinakamagalaw sa spine natin, di ba? Maraming movement yung sa neck especially. So, yung mga bawat spine segments dyan, pwede silang magkaroon ng osteoarthritis at pwedeng maipit yung mga ugat. Kaya minsan po, ang nararamdaman ng tao ay hindi naman talaga sakit per se sa leeg. Kung hindi, mga parang pins and needles sensation, kumakapal yung pakiramdam sa kamay kasi hanggang pababa na po yung Pwede siguro tayo naapektuhan. dito, Dr. King. Mas maganda Sige. tong model natin, sige mas po. malaki. Yan, lipat tayo konti. Meron tayong mas malaking model. Ganda to pala ang Mas ano. fine. Bagong Ayan, bili ang namin ganda. to. Ayan po. laki. So,
Yes. Ito po, So, ito yung tao na nakatalikod po siya, no? So, ito yung, Harap ka, ay, haharap tayo. okay. So, ito po yung cervical. Ito po yung sa leeg, sa cervical, dito thoracic, sa likod, sa upper back. And then, lumbar sa pababa. Ito pong 5 na to. And then, itong sacrum. Ito Ito po. natin, ha? Ayan. So, ito yung sa leeg natin. Cervical po ito. 7 po dapat yan. And then, thoracic. 12. And then, 5 lumbar. Tapos yung sacrum na parang isang unit na lang siya. So, yung iba po, nagkakaroon ng extra dito na 6 yung lumbar nila or may mga... may tao, 6 ito? Meron po, pero ano Anim po, ang lumbar? pero ano lang, L6? meron po. Pero ano na po yun, parang mga inborn na anomalies na minsan nakakadulot ng sakit na ng likod. So, bawat ano po, Ito, masakit yan, di ba? opo, kasi meron po dyang in real life na parang bawat isang spinal vertebra. vertebra. Bawat vertebra, magkakapatong-patong lang po yan. Tapos sa gilid nila, meron pong joint no, na kaya po sila stable, patong-patong sila. Tapos bawat isa pong ganyan, may lumalabas po yan na nerve. Naku, pag naipit Sa hanggang yung pababa yan. nerve, Opo. patay Pag na. naipit po yung nerve, yun po yung mga nararamdaman nila sa kamay na or dito, Namamanhid. namamanhid, na minsan humihina yung muscle. So minsan, dahil po yun sa Kadalasan osteoarthritis, osteoarthritis pag neck. meron din po ang rheumatoid arthritis na effect on the cervical spine especially. Pero mas common po kasi ang osteoarthritis than rheumatoid arthritis. Kaya, at saka dahil napaka-mobile ng leeg natin, talagang mas prone ang mga tao na magka-osteoarthritis. Meron ka bang tips, Dr. Ging, for the neck? Let's say, sa mga nakikinig sa atin, may neck pain, laging masakit ng leeg, matigas ang leeg, may osteoarthritis ng leeg. Pag nagkaroon po tayo ng neck pain, Ano bang napakarami magandang kasing treatment? causes nun. Siguro number 1, we have to know ano yung sanhi. Kasi pwede naman hong muscle spasm lang dahil meron po yung iba na yung work nila, desk work, Computer. or yun. Tas usually very tense yung mga Tension, muscles dito. Sometimes it even develops to tension headaches. Yung iba po, nagkakaroon sila ng mga taut bands dyan na talagang Kaya masisikip po. minamasahe yun. Myofascial pain syndrome. Okay. So, depende po sa sanhi nung sakit. Pero siguro, unang-una dyan ay tulungan natin ang sarili by doing proper body mechanics. Yung Sige, pakita natin mechanics Ano ba ang proper body mechanics? ng model. Dr. Ging. siguro kung nakaupo tayo, dapat lang yung... Sige, sample tayo. Nakaupo. Nako, Yan. kuba-kuba pa naman ako, no? Yun yung... So, mas maganda siguro pag nagde-desk work na ganyan, unang-una, yung height kasi ng table natin will help determine kung ano. Yung iba po kasi ang baba ng table, so nakaganon sila. Yung iba naman po parang napakataas. So, siguro tama lang po para straight po tayong ganyan. Okay. So, Pero table. kuba po kasi ako, eh, no? Okay. Next. Ayan. So, parang Okay. straight Dr. lang Lisa, siyang dito ka. ganyan. Oo. So, next. Ano? Very straight ang back. Opo, dapat talaga merong hollow in your back when you sit down. Masamang-masama po sa likod yung nakaganyan, yung nakaslouch. Yan Actually, ang pinakamasamang position. mas masama pa to than nakatayo. Bakit masama dahil- naka-slouch? Marami naka-slouch dahil- ngayon nanonood sa atin, no? Dahil ano po yung Ano mangyayari dito sa spine? yung lumbar area natin, nandun po talaga yung pressure nila pag nakaslouch tayong ganun, pag nakakuba. Pag ito po hindi dapat po kasi may curve dito, nakita niyo po yung side niya na yung there's a curve. Dapat nakaganon yan. Mas maganda ho yun kaysa nakakubang pag ganon. Like pag Sige, nakaupong. pakita. Pag ganyan, nahihirapan ang... Yung low back natin, pwede po siyang sumakit kung parati po tayong nakaganito, yung kubang ganyan. Mas naganda po yung may hollow sa back. Kaya minsan po naglalagay po ako ng unan sa likod dito. Sa clinic, may unan ako dyan. Para kasi Dr. nakakalimutan ko Ging, minsan. kahit hindi model, pwede arahin. Hindi kasi model ka. Hindi, ayun. So, mas Yes. maganda, unang-una, proper body mechanics. And then, we try to find out ano ba talaga yung sanhi. Kasi depende sa cause, iba-iba rin yung how we will help manage it. Ayun po. Tapos, other positions, dapat nakaupo. For the back, kung nakaupo tayo, dapat mas magandang straight, no, yung body. Kung nakatayo naman po,
Nakatayo. Yung sinasabi ko usually sa pasyente ko na masakit yung likod, pag nakatayo ng matagal, magandang nakatapak yung isang paa sa stool. Nakatapak Or yung naghuhugas isang paa. ng kamay. Stool, oo. Opo. Ito yung Ah, mga ito, kunyari, natutunan ito may namin stool. nung physical therapy na Yan. basta maganda po na nakatapak yung isang paa. Para po, Doc Lisa, dito. ayan, para mabawasan yung strain sa likod. Instead of, nababawasan ng strain opo, sa likod. kunwari po, yung iba naghugas ng matagal eh. Yun yung mga kwento nila. Yung, pag naglalabaho, yun yung mahirap kasi ang baba. So sabi ko, baka pwede nyo pong taasan yung pinapatungan nyo ng labada. And then yung iba po, yung mga matagal na naghugas ng plato, nakatayo lang, maganda pong itatapak yung isang paa sa stool. Or nagsishift ng weight. Nag-shift ng weight. Apo, nagsishift ng weight from time to time. Hindi naman po tuloy-tuloy. Palagay ko, very curious yung kababayan natin. Ibahin ko ng konti. Gaano ka ba katanggal? Ano po, 5'9". 5'9". Gaano ka katagal nag-model dati? Ano lang po, a few years during Few med years, school. nag-rank ka, Opo, gano'n. Madalas. pang tanggal ng stress. Tsaka kailangan kumita konti. Konti, Oo. nung med school. Tapos ano natutunan mo being a model na meron bang magandang tinuturo? Di ba? Good ba yan for the back? Posture. Yung mga... Actually, sa modeling po kasi, ang tataas nung heels Heels kaya eh. hindi siya actually masyadong... pag mataas Maganda. heels, hindi ba advisable mag-heels yung mga... Pag masasakit po usually ang likod and tuhod, mas maganda pong hindi gumamit ng napakatataas na heels. Actually, thesis po namin yan nung college. My pre-med was physical therapy sa UST. Ang thesis namin, compare namin yung 4 inches na stiletto versus 4 inches na platform. Yes, si Doc Lisa Shoes. ay lumapit kasi 5'2". Eh. So, balik tayo kasi Pag 5'2 tsaka 5'9", mahirapan pag tayo. young ka, gustong-gusto mo, wow, ang ganda tignan, naka-high heels. Opo, no? Although mahirap siyang i-sustain, lalo na pag may edad na ako, nahihirapan na po ako mag-heels ng matagal, especially kung magra-round sa hospital, di ba po? Although maganda pong may konting heel sa sapatos, like half an inch. Okay. It helps your arch. Kasi po, pag sobra siyang flat, madali namang sumakit din yung paa. Parang So, ganun. other osteoarthritis tips para dito, papa-x-ray na ba to agad o hindi naman kailangan pa? Depende po sa sakit siguro, no? Especially kung may trauma, na whiplash injury, magandang magpa-x-ray to check. Or kunwari, nag-iisip Kailan mo tayo ng... papa-x-ray yung neck or yung back? Ano yung mga indication? Oo. Ano yung whiplash, ano yung aksidente. Oo. Kunwari po, ang whiplash accident po, yung kunwari biglang nagpreno yung Kotse. kotse, tapos Papaganon ka. biglang gumano, no? Ganon, Oh, no? hindi maganda Tapos, yun. napakasakit ng leeg, siguro magandang tingnan kung may na-dislocate. Kasi po, ang x-ray, hindi naman po niya napapakita lahat ng dapat makita. Ang nakikita lang doon, kunwari, merong mga na talagang obviously dislocated na mga Buto. or even in other parts of the body, kung may nabali or na malaki yung bali or kung may na-fracture, o yun na rin pala yun. No? Or kunwari, sa isang arthritis, yung ankylosing spondylitis, pwedeng makita doon yung sa sacrum o sacroiliitis o kung bamboo spine na siya na late onset. So, minsan po, hindi lang kasi x-ray yung kailangan. So, it also depends on the symptoms, kung anong sintomas. Pag sa tuhod po, yun mas marami tayong pwedeng maibigay na tips na for example, kung meron kayong osteoarthritis of the knee, maganda pong hindi sobrang nakatiklop yung tuhod. Ito, iyan na. Nakaupo? Ay, okay lang naman po. Para So, yung tuhod po natin, iiwasan natin yung sobra siyang nakatiklop. Di ko kasi alam kung kaya nito, baka masira ko. Pero ang tuhod, kumbaga ang resting position niya, yung pinakamalaki yung space sa kanya, ay kung... Pwede siguro nakaupo. Ay, apo, sige yan. Sige, ayan po. So, pasa-pasa pa ang tuhod ko, kakasayaw. Yung tuhod po natin, pag lumampas na, pag tiklop na tiklop po siya na ganito, naiipit na po yung joint. So, yun po yung magandang iwasan ng mga taong parating masakit ang tuhod. So, yung mga iba po, naglalaba po sila, di ba? Tapos Yes, ang baba, tamang paglalaba. yung pag naglalaba po, magandang hindi na lang po nakaupo ng todo sa
sa baba, no? Kasi pag sobrang tiklop na tiklop yung tuhod na ganyan, ipit na ipit po yung tuhod natin, lalo pong sasakit ang osteoarthritis. So, ayaw ng osteoarthritis. Ang sobrang tiklop, opo. Especially yung nakatiklop na, nabuhat-buhat mo pa yung sarili mo, na nagsusquat. Di ba po, pa naglalaba tayo, na nakasquat. Ang baba ng, oo, tapos naglalabang ganon. Bakit ayaw ng arthritis pa nakabend Kasi masyado? po, naiipit na talaga siya. Ay, pwede Ano pala. naiipit? Ito? Ito naiipit. Iba kasi yung, parang nagro-roll siya. Naiipit po yung joint po, yung mga buto. Yun na yung maximum, Okay. maximum, Naipit niya. minimum space pala, o parang ganon. Ang pinaka maluwag na space sa knee is 30 degrees of flexion. 30 degrees. Kaya pag nanonood nga po ako ng sine, actually, sa totoo lang, nagsisimula na rin sa akin kakasayaw ng bata ako, no? 30 degrees. Gaya ng gusto. Ito po yung pinakamaluwag na joint space na in the knee. Oo. Pag Sample mo nga, Dr. Ragin. Siguro mga ganito ano yung po. 30? Ganyan ng 30. Mga ganito po. Kung mapapansin nyo po, kung meron kayong 30. osteoarthritis, di ba po mahirap tumayo pag matagal na kayong nakaupo? Parang ang hirap pong itayo. No? So, mas mahihirapan kayong tumayo kung matagal kayong nakaupo na tiklop yung tuhod. Like nanood ng sine na masikip, no? Parang ganon. Or kung traffic, Opo, kung traffic na masikip. mababa ang iyong Yes. kotse. Ang kotse, di Mahirap. ba, hindi maganda for arthritis, di ba? Hindi maganda yung mga silya niya eh. Depende po siguro sa type. Kung meron po kasing maluluwag naman na pwede nakastretch yung Paa mo. paa. Oo. Kung meron pong osteoarthritis na ng tuhod, mas magandang medyo nakadiretso po yung tuhod para hindi siya masyadong ipit na ipit. Mas hindi po mahihirapang tumayo Okay. pagka... Other tips for arthritis? Meron pa bang ibang remedy? Mas maganda po na magaan tayo. It's very easy to say na magpapayat. Magpapayat. Ang hirap gawin. Pero kailangan po talaga na mas magaan tayo because bawat hakbang natin, buhat-buhat natin yung katawan natin. No? 6 times of the body weight ngayong pagkakaalala ko from my pre-med. Every step, buhat ng tuhod mo at ankles, yung bigat, no? And syempre, kailangan nating maglakad. So, kung mas magaan tayo, actually, it said na makabawas ka lang ng 5 kilograms sa body weight mo, 50% na yung maibabawas ng sakit. Sa tuhod. Sabi po, Okay. opo, yun yung findings. And, At marami ring nagko-complain, masakit na balikat. yes, ang masakit naman na balikat, Shoulder ang shoulder kasi po, para rin siyang tuhod in a way na ang dami po niyang dumadaan ng mga ligament. Ang ligament po is, kumbaga, parang structure siya na nagsusupport sa joint. No? Ligament, tendons, palat more of tendons, yung mga muscle from the bone, bago siya mag-insert sa isang bone, meron siyang tendons. Meron ba ditong shoulder? Ito, Ayan, may apo, shoulder ang tayo. ganda. So, itong example na to, ito po yung shoulder mismo natin, no? Yung shoulder. Tapos nakita nyo po na madaming mga dumadaan dyan na mga tendons. So, dahil very mobile ng shoulder, di ba po, isa siya sa most mobile joints. Shoulder, yung cervical joints, galaw ng galaw. Meron po talagang chance na magkaroon dyan ng mga partial tears or magkakaroon ng tendinitis dahil kakagalaw. Sumasabit-sabit siya sa mga structures around it. So, meron po tayo mga kababayan na mahilig maglaro ng mga badminton. Or yung iba po, pag medyo nagkakaedad na po yung mga ibang pasyenteng mga babae po, kahit wala silang maalalang ginawa nila, sumasakit talaga yung balikat nila. And then, so kung nagkaroon tayo ng... So ito po example to ng soft tissue rheumatism. Hindi po to talagang true arthritis, no? Okay. Ang mga naapektuhan po yung mga tendon, muscles, ganyan. So doon po magsisimula yun, magkakaroon ng pamamagang konti, hindi na igagalaw yung balikat, hanggang magiging frozen shoulder po siya. So very common po yung frozen shoulder. I'm sure marami sa mga nanonood natin Marami. nagpa-frozen shoulder sila. Dahil pag hindi nyo na po gagalawin yung shoulder ninyo, Yes. mag-ano na po siya, yung capsule ng shoulder, kumbaga magko-contract na siya ng ganun, mahihirapan na po lalo igalaw. Ang pinakaunang napapansin ng mga babae, mahirap na pong mag-hook or unhook ng ng bra nila. Kasi ito po yung pinakaunang nalilimit na motion, yung patalikod pong ganun ng shoulder. So, pag ganun po, ano ba ang remedyo dyan? Depende po sa cause, pero kung kunwari, simpleng tendinitis lang po, no?
It will help kung medyo matagal na yung pain, pwede nating lagyan ng warm packs. And it will really help if we can do rehab, mag-physical therapy po. Kasi kailangan natin siyang, especially pag nag-frozen shoulder na, kailangan siyang i-stretch ulit. Pero minsan, hindi siya kayang ma-stretch hanggang matanggal yung pamamaga doon by different means. Yung iba po, pinapainom namin ng gamot na anti-inflammatory or ini-injectionan ng steroid doon mismo para nandun lang yung gamot, yung pangtanggal ng maga. And then, pag nawala na yung sakit, i-rehab na po siya so, sa physical therapy na po yun para i-stretch yung contracted na po kasi i-stretch yung frozen shoulder, try mabawasan yung pain from modalities like ultrasound, hot packs, etc. So, kailangan ng patience. Dr. Ging, bilang rheumatologist, kasi kakaiba ang training mo, kailan kayo gumagamit nitong mga injections, yung mga, meron ako alam, minsan nagtatanggal ng tubig o nag-i-inject ng steroids. Saan ba pinaka very effective yung mga injection sa katawan? Alam ko sa trigger finger, maganda. Nag-i-inject po kami. Yung injections po, ang ini-inject usually dyan. Anong mga sakit ang makakatulong? Kasi inisip ng kababayan natin, wala akong budget, wala akong pera, kung pupunta ako sa doktor, libo gagastusin ko. So, ano yung mga sakit na, kailangan tayo mag-ipon. Kasi magpapa-inject. Kasi maganda ang resulta eh. Yung injection po, parang dalawang, po siya, dalawa po yung reason for injecting. Yung isang reason, isang rason kaya tayo nag-i-inject ay para magtanggal ng tubig sa kasukasuan. So, for example, meron po tayo mga kababayan na magang-magana yung tuhod, ang laki-laki na po ng tuhod niya. So, mag-i-inject po tayo dyan at try namin kunin yung tubig sa loob. Yung namamaga, paano mo malalaman kung may tubig yung tuhod? Makikita niyo po na malaki po siya maga, especially kung gout ito na magang-maga, dapat pala meron akong patient. Kaya lang Next time, dadalhin mo na yung pang mo. Yung syringe lang naman po yun. Actually, pang-arthrocentesis. Opo, normal, any syringe lang naman po yun. Pero sometimes, ginagamit namin yung needle na medyo malaki. Para kung ang kukunin namin... Anong gauge needle? 19 usually ang maganda pag gout. 19, tutusukin sa may side. Apo, dito. Sige, paano pag So, for example, kunwari ito po yung needle. Wag gagawin na. Bawal po. Bawal gawin, tinuturo lang. Dapat talaga unang-una napakalinis ng area. Bago namin tututusukan, yung mga linisin namin talaga. Povidone, iodine. Kasi pag tinusok mo, papasok yung infection sa loob. This area is sterile, meaning wala pong mikrobyo dito dapat, no? So, kung may madumi po dyan, hindi po masyadong malinis yung gamit at tumusok tayo dyan, pwede po tayong magkaroon ng infection. So, lalo pa tayong nakasama, di ba, sa medicine, first do no harm. So, dapat malinis lahat yan. At huwag niyo pong gagawin. So, example lang po, itutusok lang po siya doon. Siyempre, dapat maipasok siya in between the joint at kukunin namin dito yung... sa gitna ng buto? Opo, doon, oo. Gano'ng kalalim? Dito. Hanggang dito? Opo, basta makuha na po yung tubig, pwede nang may capsule ba yun sa loob? Nakatago ba yung tubig sa loob? Parang meron siyang synovial lining ang bawat joint. So, kailangan namin makapasok doon. May give? Minsan meron po. Minsan po, pag napakalaki na kasi nung kasukasuan, I'm sure yung mga nanonood po na nagkaroon na ng gout attack, alam nila kagano kalaki pwedeng umabot yung tuhod, no? At napakapula, napakasakit. Konting tusok mo pa lang, basta nakapasok ka na sa joint, you don't necessarily have to go in, makukuha na yung tubig o liquid. Gano'ng karaming tubig na kukuha mo dun sa loob? Iba-iba po. Pag osteoarthritis, minsan konti lang. Like hanggang mga 10 cc lang po siguro. Pero yung mga gout, hanggang mga 100 cc. Ang pinakamarami ko po nakuha, parang umabot kami ng 3 liters. Pero iba naman 3 liters? Pero po siya, kakaiba po yung arthritis niya. 3 litro sa, ano ba siya? Isang pasyente lang po yun. Meron siyang congenital problem and case reportable. So, hindi po usually ganito. Pero hindi siya tubig talaga? Ito ba yung madilaw? Opo. Pag gout, na usually pag may atake, maabot ng mga 70 plus to 100 cc. 70 cc nakukuha ng tubig. Ang pinakakadalasang kulay na nakukuha namin, parang pineapple juice po siya. Yellow na, parang yellow siya na malapot. Ano yun? Ano yung liquid na yun? Yung liquid po na yun, halo-halo na po siya na synovial fluid, which is yung lining ng tuhod. Sayang, no? Mga cells, kasi yung soldiers of our body, yung white blood cells, they try to go to the area. Gusto nilang kainin yung
yung crystals, yung uric acid crystals in the joint, try nilang i-engulf para, kumbaga, yun yung body's way of fighting it, but in the process, lalong namamaga. May mga crystals doon. So, pag yung tubig na yun, sinilip namin sa microscope, we can see the uric acid crystals. So, pag natanggal, gagaling yung pasyente? More often than not, at the very least, mababawasan yung pain. At pag nagtanggal kami ng tubig, pinapadala namin sa laboratory kung kailangan. Sisilipin doon kung merong crystals, kung may infection, may TB, kung ano yung composition niya, kung marami ba siyang white blood cell, kung meron po bang dugo. So, yun yung isang purpose, kumuha. At yung next purpose is maglagay ng gamot. And more often than not, a steroid. Kasi po, yung mga ibang pasyente, hindi namin pwedeng painumin ng gamot dahil, kunwari, may silang kidney problem or liver problem. So, diretso na po yung... Malaking tulong yung steroid injection ba? Malaking tulong siya pag kailangan siya sa tuhod. So, iba po ito sa mga ini-inject or... Di ba yung mga dati po, yung mga ilang taon, mga few years ago, yung nauso yung mga iniinom na mga steroid pang-paapo. Iba po yun, iba po ito. No? Ito sa tuhod lang o sa joint kung mismo. saan man siya kailangan, kunwari po sa shoulder, minsan po hindi po siya kaya ng inom lang ng gamot. Yes. And napakasakit po Ano niya. ginagawa ng steroid injection? So, yung steroid itself, yung steroid po, anti-inflammatory siya, pangtanggal ng maga. No? So, ang function niya, kaya namin siya nilalagay doon, para yung maga humupa. So, pag nalagay siya sa tuhod, more often than not, mawawala yung pain. Siguro from mga 1 month to 3 months. Pwedeng hindi na bumalik, pero pwede rin pabalik-balik kung hindi natin na-address yung pinaka-problema. Kunwari, may gout ka, inject tayo. Hindi ka naman umiinom ng gamot pang gout, kain pa rin ng kain ng mga bawal, inom ng alcohol, mag-a-attack lang yan ulit. So, hindi naman kami pwedeng inject ng inject. Ang norm is not more than 3 times per year per joint. Sa joint or sa kunwari kung saan man siya kailangan. May side effect naman? Wala naman. Ang steroid pag parating binibigay, mas madaling masira yung joint itself kasi namamask yung pain eh. Parang akala mo walang sakit. Pero hindi naman yan napapalambot yung buto? Hindi po. Basta within mga 3 times a year. Yes. And then yun po, pwedeng magka-infection kung hindi masyadong sterile. And minsan po, kahit na anong linis mo, meron lang talagang mga siguro hindi namamatay na mikrobyo agad. Pwede rin mga 1 in 100,000 siguro. Pwedeng At inuulit mag-infection. natin, sa klinika lang ng doktor Yes, ginagawa sa clinic yan. po. Yes, Hindi po siya dapat gawin sa bahay. Oo. Lalong makakasama. Hindi rin sa OR kasi iniisip nila, ay naku, mahal OR. Yung iba po, sinasabay siya sa ibang procedure. At actually, yung iba po, ginagawa sa minor OR dahil meron po, ang PhilHealth po kasi ang PhilHealth nagko-cover ng arthrocentesis. Yung pagkuha ng... covered po siya ng PhilHealth. Kasi importante po siya, especially yung mga hindi na po makalakad sa napakasakit yung gout nila. Pag nagawa po siya sa minor OR, yung PhilHealth po may benefit po yun na kayang gawin makuha. So, kadalasan tuhod ng problema, di ba? Madalas po, pero pwede pong iba din. Madalas ang tuhod. Simply because mobile, gamit na gamit kasi Siguro, natin. Dr. Aging, bago natin iwan tong osteoarthritis, bigyan mo ng mga final tips, paano iiwas from prevention, gamot, at... And one last din, maraming masakit yung paa. Isama na rin natin sa tips ni Dr. Aging. Okay, pwede rin sa part 2. Okay. Sige. So, ang osteoarthritis, uulitin natin, isa siyang arthritis. So, yung mismong kasukasuan yung may problema na nagde-degenerate na, meaning yung cartilage, yung balot niya na luminipis na sisira, kaya nag-end up nagkikiskisa na yung joint. Tapos pwede ho itong mamaga. Although yung maga niya, hindi magang-maga tulad ng gout. Kung sa tuhod po ang arthritis, ang osteoarthritis, ang magandang gawin dyan, aside from pwede tayong uminom ng mga pain reliever, pero dapat for a few days lang. For a few days siguro, kung hanggang makapunta na po sa doktor, kasi po, lahat ng gamot may side effect. Lahat talaga ng gamot, no? Kahit yung sinasabing safe to safe. Depende po sa tao yan. Kung meron kang sakit sa atay, mahirap pong mag-paracetamol, mga ganun po. Kanya-kanya lang po yan, depende sa tao. So, hanggang makapunta sa doktor, pwede naman po mag-pain reliever lang muna. And then, try nating magbawas ng timbang.
magpapayat kung kaya, and then palakasin yung mga muscles surrounding the joint. So, ang most frequent question din, Doc, na paano ko mag-exercise? Ang sakit na ng tuhod ko. So, ang sinasabi ko sa kanila madalas, ang tanong ko, ilang oras po ba kayo nanonood ng TV? Ayan, tapos usually ang sagot nga nila mga 2 to 3 hours at least. In the afternoon, dami ng mga telenovela, no? Ang sinasabi ko, di kung masakit ang tuhod, ang i-exercise niyo yung mga upper extremity, yung chan, no? So, yung mga pasyente ko po before, especially yung mga hindi naman gano'n nakakabili ng mga weights, ang sabi ko sa kanila, bili kayo ng mga malalaking litro ng tubig or whatever, soft drinks, no? And then konti lang muna yung laman, mga 500 ml, tas yun yung pang-exercise sila. O 10 times, ulit-ulit lang, all angles. Tapos yung chan, konti semi-crunches, parang basic. medyo gumaganon po, ganyan, no? Kahit nakaupo lang. Kahit papaano po, kasi at least yung paa po hindi siya gumagalaw, kasi masakit nga po magapa. So, at least gumagalaw. Tapos habang tumatagal na, dinadamihan na yung laman ng tubig. So hanggang makaka 2 liters na sila, di para kayong mabigat na, no? Mas meron ng exertion, meron ng na-burn na calories. Kasi kahit anong bawas ng kain, hindi talaga papayat masyado. Dahil alam ng bodies natin yan na at a certain point na pag kulang na yung kinakain natin, magko-conserve na yan. Konti na lang yung i-burn niya na calories. So yun yung isang way how to exercise kung masakit yung mga kasukasuan. Kung masakit naman sa inyo yung balikat nyo, di pwede kayong maglakad-lakad or mag-jogging. Yung ibang pasyente po pala nag-water zumba, aqua zumba. Nag-zumba sila sa pool. Kasi po, hindi mabuhat yung buong katawan mo. Pag nasa pool ka, kasi buoyant. Mas magaan. Maganda rin exercise. Magandang exercise ang swimming. Sa mga sports, ano yung mga iiwasan? Sabi ko yung mga high impact. Opo, mahirap po kasing magsabi ng bawal dahil syempre we have our own hobbies and pero kung meron na po kayong konting tama sa mga kasukasuan, mas maganda pong medyo umiiwas sa contact sports, yung mga pwede ka talagang mabangga o matulak or mahulog because lalo ka lang talagang magkakaroon ng mga damage or injuries. Pero yun po, mahirap naman talagang gawin kung yun yung gusto ng puso. Yung ingat na lang, palakasin na lang yung muscles in the joints. Thank you very surrounding much, the Dr. joints. Ging. Yan po yung part 1 natin. Salamat. Babalik tayo sa ating part 2. Pag-usapan natin yung mga about lupus, rheumatoid arthritis, at iba pang mga Medyo fairly uncommon. pero na mga mahalagang tips. Salamat po. Babalik po kami.